Kumpiyansadong sinabi ni Li Yunxiao na gagawin na raw nila ang plano kaya naman magmadali na raw ang evil spirit sa pagtanggal ng koneksyon ng Blood Beast sa Thunder Hammer. Agad naman na sumunod ang evil spirit nang marinig ang boses ng ating bida at sa isang iglap ay napasok niya agad ang utak ng Blood Beast. Doon matagumpay niyang nakontrol ito ng ilang sandali dahilan para mawalan agad ng bisa ang Thunder Hammer kaya naman lumipad ito palayo. Nang makita naman iyon ni Li Yunxiao ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad nang kumilos para gawin ang susunod na plano. Gamit ang mabilis na movement technique ay hinabol ni Li Yunxiao ang Thunder Hammer at nang maabutan na niya ay agad siyang nagsimulang mag-refine gamit ang mga makapangyarihang ancient golden scripture. Mabilis naman na nabalot ng enerhiya ng ating bida ang Thunder Hammer at doon ay nagsimula ng manginig ang Blood Beast dahil tuluyan na niyang naramdaman ang nangyayari. Pinilit ng Blood Beast na kumawala sa control ng Evil Spirit para pigilan ang ating bida pero hindi agad nagpatalo ang Evil Spirit kaya naman nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nilang dalawa. Patuloy naman ang pagre-refine na ginawa ni Li Yunxiao at maya-maya lamang ay nagtagumpay na rin agad siya kaya naman inutos na niya sa Evil Spirit na umalis sa katawan ng Blood Beast. Lumundag naman agad ng mabilis ang Evil Spirit at kasunod nun ay sinugod ni Li Yunxiao ang Blood Beast para ito'y atakihin. Hindi naman nagtagal ang mga sandali at agad din na nagtama ang kanilang mga landas pero sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa pa ang Blood Beast kundi ang mawasak sa maraming piraso. Nayanig naman ng matindi ang loob ng Mountain and River Cauldron at nagdulot iyon sa muling pagkaka-activate ng makapangyarihang batas sa lugar kaya naman makikita na sa paligid ang paglitaw ng napakaraming ancient golden scripture. Matapos ang mga nangyari ay hindi napigilan ni Li Yunxiao ang labis na tuwa dahil sa huli ay siya pa rin daw ang nagtagumpay. Ang Evil Spirit naman ay bahagyang natakot sa ipinamalas na lakas ng ating bida kaya naman maamo niyang sinabi na sana raw ay tuparin ni Li Yunxiao ang pangako nito sa kanya ngayong tapos na ang kanyang misyon. Kalmado namang sumagot si Li Yunxiao na kumalma lamang daw ang Evil Spirit at paglilinaw pa niya na mayroon daw siyang isang salita. Subalit sa kasalukuyan daw ay wala pa siyang katawan ng Martial Sovereign Realm Expert na ipinangako niya kaya naman kung gusto daw ng Evil Spirit ay pwede itong maghintay sa loob ng World God Monument pansamantala o di kaya'y umalis na lamang at iwan siya. Napaisip naman agad ng matindi ang Evil Spirit sa alok ng ating bida dahil alam niyang hindi pabor sa kanya iyon. Batid niya kasing wala siyang sapat na kakayahan para makapagnakaw ng katawan na maaari niyang maliputan pero naisip niya rin na delikado ang buhay niya kung mananatili siya sa mga kamay ng ating bida. Sa huli na pag-isip-isip ng Evil Spirit na mananatili na muna siya pansamantala para hintayin ang katawan ng Martial Sovereign Realm Expert na ipinangako sa kanya pero sinabi niya rin na dapat daw ay walang gawin na masama sa kanya si Li Yunxiao. Tumugon naman agad ng oo ang ating bida pero may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi ang mga katagan na magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang Evil Spirit. Hindi naman iyon nagustuhan ng Evil Spirit ngunit tila walang pakialam ang ating bida dahil nagmungkahi pa ito na wala daw sa pilitan na mangyayari gayong parehas lang daw silang makikinabang sa isa't isa. Nilinaw pa ng ating bida na sa tuwing kakailanganin daw niya ang tulong ng Evil Spirit ay may kapalit daw yung gantimpala kaya naman makakaasa daw ito sa kanya. Pagkatapos naman asikasuhin ni Li Yunxiao ang Evil Spirit ay tiningnan na niya ang mga artifact na kasama ng Thunder Hammer pati na rin ang naiwan na katawan ng Blood Beast gayong mapapakinabangan niya rin ang mga ito pagdating ng panahon. Ang sumunod naman na ginawa ni Li Yunxiao ay ang lumabas sa Mountain and River Cauldron para magtungo sa Origin Demon Fruit na ninakaw at itinago niya. Seryoso niyang tinanong kay Demonic Dragon kung ano raw kaya ang mangyayari kung sakali na i-refine niya rin ito para maging parte ng kanyang katawan. Nagulantang naman si Demonic Dragon sa tanong at nagtataka niyang sinabi kung nahihibang na ba raw ang ating bida para maisip ang ganung bagay. Alam naman daw nila parehas na ang Origin Demon Fruit ay isang parte ng kapangyarihan ni Heavenly Demon Die at mataas ang posibilidad na mayroon itong masamang epekto sa oras na e-absorb ng katawan. Sumang-ayon naman doon ang ating bida dahil naisip niya rin daw na baka hindi niya ito makontrol at maging isa siyang demonyo kagaya ng mga demon slave na nakalaban nila. Pero interesado daw talaga siya na malaman kung ano ang mangyayari kaya naman mayroong parte sa kanya na nag-uudyok na ito'y subukan na e-refine. Mas lalo namang noindang si Demonic Dragon nang marinig ang mga huling sinabi ng ating bida pero tila wala nang saysay pa ang mga sasabihin niya gayong sinimulan na ni Li Yunxiao ang pagre-refine na para bang hindi na siya nito binibigyan pa ng pansin.
Bigla namang sinabi ni Lee Yun Xiao na wag daw nilang kalimutan ang mga miyembro ng Sea of Soul Formation dahil ang ilan daw sa mga ito ay malinaw nilang natuklasan na kayang makapag-cultivate ng demonic arts nang walang nagiging problema. Si Yu Shengfeng pangaraw na pinakamalakas sa kanilang lahat ay planong i-refine ang katawan ng isang heavenly demon kaya naman para sa kanya ay maaaring kaya niya rin daw ang mga ginagawa ng mga ito. At sa oras daw na magtagumpay siya ay hindi lamang siya lalakas ng mabilis bagkus maaari pa siyang maging immune sa demonic energy na siya namang makakatulong sa kanya para magamit ang makapangyarihang demonic technique na natutunan niya. Sa mga katwiran naman ng ating bida ay napahawak na lamang sa ulo si demonic dragon gayong batid niya na wala na talaga siyang magagawa dahil humandar na naman daw ang kahangalan ng ating bida. Ipapanalangin na lamang daw niya na walang mangyari na masama dito dahil sa bandang huli ay ito pa rin daw ang aasahan niya na mag-refine sa kanya ng kailangan niyang katawan. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay sumabog ang Origin Demon Fruit at lumabas mula roon ang isang mapanganib na demonic energy na agad sumugod patungo kay Lee Yun Xiao. Marahas itong sumusugod ng para may sariling isip pero kahit na ganun ay walang takot na makikita sa katawan ng ating bida dahil inaasahan na raw niya ang ganito. Buong-buo na tinanggap ni Lee Yun Xiao ang mapanganib na demonic energy at sa isang iglap ay agad niyang naramdaman ang kapangyarihan nito na gustong makontrol ang kanyang kaisipan. Labis namang natakot si demonic dragon nang makita ang sitwasyon ni Lee Yun Xiao at sa isip-isip niya ay kailangan niyang maghanda na umatake para labanan si Lee Yun Xiao. Kung kakailanganin pa raw niyang isakripisyo ang isang dragon artifacts na mayroon sila ay gagawin niya raw yun wag lamang maging isang alagad ng demonyo ang ating bida. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng linaw ang nangyayari kay Lee Yun Xiao at nababalutan ang buong katawan nito ng mapanganib na demonic energy dahilan para mas lalong mangamba si demonic dragon. Pero nang lalapit na sana si demonic dragon ay biglang sumenyas ang ating bida para ipahiwatig na ayos lamang daw siya at pagkatapos nun ay biglang ginamit ni Lee Yun Xiao ang isa sa pinakamalakas niyang divine technique. Mabilis nitong nilabanan ang mapanganib na demonic energy at habang pinagmamasdan iyon ni demonic dragon ay bahagya na itong nakahinga ng maluwag dahil nakakita na raw siya ng kaunting pag-asa. Bigla namang muling sumenya si Lee Yun Xiao para pakalmayan si demonic dragon pero kasabay nun ay ininsulto niya rin ito na parang nakikipaglaro pa siya. Napalitan naman agad ng galit ang nararamdaman ni demonic dragon at inuutusan niya tumigil si Lee Yun Xiao sa paglalaro dahil napakaseryoso daw ng sitwasyon nila. Sa sandali namang sabihin niyon ni demonic dragon ay biglang nagliwanag ang katawan ni Lee Yun Xiao habang ang mapanganib na demonic energy naman ay tuluyang naglaho matapos ma-refine sa katawan ng ating bida. Ang sumunod pang eksena ay labis na kabigla-bigla dahil umangat sa 4-star Martial Supreme Realm ang ating bida at parang walang nangyari sa kanya na masama. Hindi naman agad na nagpakakampanti si demonic dragon at dahan-dahan niyang nilapitan ang ating bida para tingnan mabuti ang sitwasyon nito. Subalit bago niya pa magawa ang kanyang plano ay bigla na lamang may nagbago sa aura ng ating bida kung tila napalitan ito ng kaparehas sa mapanganib na demonic energy. At kagaya nga ng naramdaman ni demonic dragon ay tuluyan nang nag-iba si Lee Yun Xiao dahil bigla na lamang itong nagsalita ng kung ano-ano na para bang hindi na ito ang ating bida. Sinasabi ng katawan ni Lee Yun Xiao na napakahangal daw ng ating bida dahil nagtangka pa raw talaga ito na nakawin ang kapangyarihan ng isang heavenly demon. Napagtanto naman agad ni demonic dragon na may sariling isip din ang naabsorb ni Lee Yun Xiao na kapangyarihan at maaaring kaparehas daw ito ng mga heavenly demon na nakalaban nila. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang sumugod si Lee Yun Xiao nang walang pasabi at sa mga puntong iyon ay agad nang napagdesisyonan ni demonic dragon na gamitin ang dragon artifacts upang labanan ang ating bida. Pero nang i-activate na sana niya ang dragon artifacts ay bigla namang gumalaw ang isang kamay ng ating bida at doon ay bumalik na ang kamalayan niya dahilan para mapa-atras ng kaunti ang demonic energy na gustong mag-control sa kanyang katawan. Sinabi ni Lee Yun Xiao na mabuti na lamang daw na nakahanda siya sa ganitong pagkakataon dahil kung hindi ay tiyak na nahulog na raw siya sa patibong ng demonic energy. Matapos naman nun ay ginamit ni Lee Yun Xiao ang Bright Moon Divine Body para tuluyang labanan ang demonic energy ngunit tila hindi sapat ang divine body niya kaya naman napa-atras lamang niya ito sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa pala niya matagumpay na na-refine ng buo ang demonic energy at mukhang kakailanganin pa raw niya ng mahabang panahon para magawa iyon.
Hindi naman napigilan ni Demonic Dragon na magalit sa ating bida kaya naman sinigawan niya ito para pagsabihan subalit imbis na makinig si Leon Xiao ay nagalit din ito pabalik. Sa pangyayari namang iyon ay napagtanto ni Demonic Dragon na tila apektado pa rin daw ang kaisipan ni Leon Xiao at mukhang iyon daw ang negatibong epekto ng nirefine nitong demonic energy. Bigla namang sumulpat si Yun Xiang sa likuran ni Leon Xiao at batid nito na mayroon problema kaya naman pinakalma niya agad ang ating bida upang hindi na lumala pa ang kanilang sitwasyon.